Marian Salazar, Anastasia Tubig, Elena Envicagos, Virgie Martinez, Zenaida Domingo, Richard and Ethel Pintor, Grace Verbosidad and family, Regacho family, Panlaque family, Dorado family, Lydia Cascasan and family, Gillette Yupanco, Angela Ricafrente and family, Cervantes family, Rigodon family, Leonida Patrola and family, Pilarcita, Michelle Vargas, Mrs. Editha Tolentino, Darren and Rema Aceveda family, Joseph Benaventura and family, Gillian Logan and Franco Bilbaeno, Raymond Aguot, Modesto and Carolina Bilbaeno, Ofelia Liwanag and family, Gigi Manicad and family, Clarence Nico Concepcion, Norma Rakpan, Anisha Nicolas, Cesar and Nancy Nicolas and family, Charito and Marilu Macalinaw, Nanette Aragosa, Angelina Pelea, Pristina Maluna, Feb Ilot, Reyes and Rosales family, Vista Condo by Maria, Bilay Enore and Garde family, Cecilia Andrade and family, Lenlen Pascual, Wilma Domingo, Barbara and Cleofe Kaingat, Jeff Kaingat and family, Eusebia Teranya, at June Emma Ching and family. Panalangin para sa agarang pagaling nila Father Douglas Padong, Emmanuel Lambuon, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sibeldia Lim, Catalina Alba, Marty Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Emmanuel Bueno, Emmeline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulo, Cherico Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon family, Balieser family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Daniela Ganuelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Thelma Vetirbo, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Annabeth Luce, Kylie de la Cruz, Ignacio Javier, Wilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Lay Erenista, Angelito San Gabriel Acompañado, Aurora Agudo, Mari Carhagio, Romel Coronel, Raymond Lauron, Manuel de los Santos, Erlinda Alberto, Melesio Bulong, Melda Sumagpao, Judith Denise, Cristuta Davis, Abby Berries, Elsa Punteres, Jonathan Agravante, Samantha Cuadro, Esther Maranan, Siv Quasay, Melchor Gadi, Alex Quirante, Nathalie Pineda, Enrique Alfaro, Lucita Gatchalian, Timothy Paul Lim, Lisa Ching, Tristan Joseph Batitis, Baby Domingo, Maria Gracia Nual, Ramil Felipe, Chris Arsolon, Angelina Santos, Emilio Santos, Gloria Santos, June Flores, Jennifer Cordova, Carol Mooney, Orlando Guillermo, Marcos Angeles, Garrett Crispin, and Marian Salazar. Jana Rosales, Eduardo Mendoza, and Eliseo Gumulon, Blessed Elison Estaño, Sigrid Billones, Eufemia Guillermo, Perla Castillo, Yuri, Cassie, and Ethan Nang, Junita Manzano at Federico Dingsay. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Lydia Cascasan, Cecilia and Nicolas Rigodon Jr., Maria Therese Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Buluran Salonga, Remedios Fajardo, Sibeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orquídea and Sean Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, Len Borromeo, Nicole Casamayor, Hilda Marcelo, Lynn and Diana Paser, Melda Arroyo, Edna Manuod, Julius Igus, Abs Rosales,
Efren Alcober and family, Lu Alcober, Normita Luciano, Cabral family, Bobby Bancoy, Delano family, Barbara Kaingat, Jeff and Bernadette Kaingat, at Garrett and Marian Salazar. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzalez, Edilberto Gonzalez, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tros Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Nancy Estacio, Jose Giron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedreno, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jaime Garcia Pisi, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Endaya, Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Genara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragoza, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Robert Milagros, Rodolfo Arnold Santos, Vicente Salvador Algacer, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mirna, Renato, Pedro, Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisantos Santos, Jake Henrique, Michael Rubia, Corazon, Andres, Federico, Alejandro, Lolita Lazaga, Rowena, Eleuterio, Joseph, Cesar, Virginia, Gian, Raquel Grame, Jose Ferro, Yosito, Adoracion, Romeo, Catherine, Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bunayon, Marcelino Manapol, Rosario Salvador, Artemio, Rodolfo, Danilo, Beatriz, Romeo, Enrique, Sani Amancio Sr., Rufino Ramirez, Consuelo Enquidoro Cordova, Pepito Tatoy, Antonio Dayaw, Angelina, Thomas Liari, Ruben Liwanag, Gary Legaspi, Giselle, Carmencita, Feliciano Magtira, Jerry Legaspi, Aurea Trinidad, Sui Eng Munoz, Teresita De Jose, Narciso Jr., Narciso Sr., Mirna, Mariano, Felipa, Francis Allen, Lorenzo, Leonora, Marcelina, Soledad, Juliana, Rosalina, Remedios, Ronaldo, and Rolando, Domingo, Melchor, Teddy Nil Baguio, William, Mauro, Michael, Diego, Dianalita Tolentino, Cesar and Josefa Domingo, Monico, Consuelo, Magdalena, and Enrico, Rodrigo, Ricardo, Victorio, Enrico, Robert Munoz, Miguel, Beatriz, at Steve Villagracia. Ganun din ang panalangin para sa mga kaluluwa ng mga dating tagapaglingkod ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ating pong butihing panauhing pari, Reverendo Padre Benjamin Solamilo. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong ibinigay niya sa atin, idinagdag niya sa ating buhay, sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob. Ngayon ay huling araw ng buwan ng Enero. Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga biyayang ating natanggap ngayong buwan ng Enero, at hilingin natin ng mas marami pang pagpapala at biyaya para sa darating na buwan ng Pebrero. Ngayon pong araw ay pinagdiriwang natin ang kapistahan, memorial ni St. John Bosco. May school dito sa Tondo, no? Don Bosco. Graduate po ako ng Don Bosco High School. At si John Bosco po ay pinanganak sa Italy in 1815. At maagang namatay ang kanyang ama. 2 years old pa lang siya namatay ng kanyang tatay. At ang kanyang ina na si Margarita, ang malaking influensya sa buhay niya sa spiritual formation ni John Bosco. Naging venerable na rin si Margarita in 2006. Bata pa lang siya, natuto na siyang mga tricks of carnival magics. At in the youth, bilang youth, marami siyang natutunang mga hanap buhay. Naging shoemaker, baker, tailor, marami siyang natutunan. Kaya ang Don Bosco po ay merong binibigay na mga, yung parang polytechnics ang school. No? Tinuturuan ng mga training skills ang mga kabataan. Namatay siya in 1888, pero tinayo niya ang Society of St. Francis de Sales na tinatawag nating Salesians of Don Bosco.
At he was canonized by Pope Pius the 11th in 1834. Hilingin natin ang panalangin ni John Bosco sa ating mga intensyon, lalo't intensyon ng ating mga mahal sa buhay, intensyon ng ating mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, pinagkakautangan natin ng loob at mga taong nangangailangan ng dasal, lalo't ang may sakit. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mapagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kahawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkalob mo kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa Kanya'y nagpaalab para ang kapwa ay pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at pakinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangang kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat, at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ulitin po natin. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat.
Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo pong lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Huwag na kasi malamig. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga aba. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at ang nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay maihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad nitong ipagagapa sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? At sabi pa ni Jesus, anong talinghagang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Naniniwala ba kayo na may anghel? Kasi po kanina, nagpagising ako ng 4:30 sa Guardia. Nasa 4th floor ako natutulog. 4:30 ginising naman ako. Pero inaantok pa ako. Sabi ko, kailangan ko malang matulog kahit konti lang. May kumatok sa akin, 5:30. Exactly 5:30. Yung anghel ko na yun, pangalawang kumatok. Kailangan akong gumising. Otherwise, tulog pa ako hanggang ngayon. Kaya nung pagbaba ko, Father, kala ko hindi ka na kasi hindi ka pa bumababa eh. May kumatok sa akin. Ayaan mo, may anghel ako. Sa ating Ebanghelyo, 2 talinghaga ang ibinigay sa atin, kinuwento sa atin ni Jesus.
tungkol sa paglago ng kaharian ng Diyos. Una, ang sabi ni Jesus, nagsisimula ang paglago, paglaki, pagtubo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paghasik, no? Parang may naghasik, parang magsasaka na naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos nyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo, lalago ang binhi nang hindi niya namamalayan kung paano. Di ba? Ang focus dito ay yung binhi mismo. Of course, the soil is also important. Hindi ang naghasik. May nangyayari doon sa binhi na hindi alam ng magsasaka kung paano dahil hindi niya yung gawa. Gawa yun ng Diyos. God is at work. Alam niyo po, kapag tayo nagtatanim, nagdarasal tayo, di ba? Para maging matagumpay ang ating pagtanim. Kasi hindi naman natin gawain ang paglagot pag tayo lang naghasik. Pero wala tayong kakayahan ng patubuin ito, no? Na maging matagumpay tayo. May kakayahan ng binhi. Malimit, nakikita natin yung power ng maghahasik, yung kakayahan ng magsasaka. We don't usually see the power of the seed. Para sa mga Greeks, ang tawag nila dito, automates sa mga Griego. Ibig sabihin ng automates, of its own accord, may kusang nangyayari. Sabi ng Ebanghelyo, usbong muna sa kauhay, pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Agad itong ipagagapa sa pagkatapat ng anihin. Minsan akala natin ng magsasaka na ang lahat ay nakadepende sa Kanya. Kahit sabihin natin na ginawa na niya ang lahat-lahat, minsan, hindi siya naging matagumpay dahil hindi naman nakadepende sa Kanya. Huwag natin i-underestimate yung grasya, yung pagpapala ng Diyos. Kahit sa aming mga pari, hindi lahat nakadepende sa amin. Minsan, ang dami-dami nating meetings as if nakadepende sa atin ang lahat. No? Pero baka hindi natin binibigyan pansin na ang Diyos ang gumagalaw dito sa ating lahat. No? Hindi nakadepende sa kahit kanino sa atin ang paglago ng kaharian ng Diyos. Pag inalaw natin ng Diyos na mas madami, na gumalaw sa atin, mas madami pa talaga tayong makaka-accomplish. Minsan nga, kapag nakadepende sa isang pare, baka nga ang iba ay ma-discourage dahil sa ugali, no? Pag-uugali, masyadong pushy o masyadong, no? Kaya ang Diyos, i-allow natin ang Diyos. Bigay natin sa Diyos. And we just allow ourselves to be used by God para mas marami tayong ma-accomplish. Minsan kasi sobrang mapapel ang tao. Sobrang believe sa sarili. Ulitin ko, may kusa ang lahat. Kaya magandang obserbahan natin ang galaw ng nature and we need to cooperate sa dynamics ng nature. We need to learn this spirituality. Kailangan matuto tayo na God is at work na hindi natin nakikita at namamalayan. Pangalawang sinabi ni Jesus sa kanyang kwento, yung parable on the mustard seed. Isa daw sa pinakamaliit sa mga binhi itong mustard seed. Pero kapag tumubo ito, you get amazed at what it can become. Parang sinasabi sa atin, we should not underestimate ang kakayahan ng mga simpleng tao. Huwag mamaliitin ang maliit. O di ba? Maliit na, kaya mamaliitin. Huwag nating mamaliitin ang maliit. Kahit na sa sarili natin, minsan nagkakaroon tayo ng lack of confidence. Ang nakikita natin, yung kaliitan natin. Naranasan niyo yun? Yung parang minaliit mo yung sarili mo. Hindi ko kaya yan. No? Di ba minsan nagdarasal tayo, minsan sinasabi natin sa Diyos, Lord God, I have a big problem. No? Baka hindi ko ito kakayanin. Baliktarin nyo. Problem, I have a big God. May sinasabi ang ating Ebanghelyo tungkol dito. Ang butil daw ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Pero kapag natanim na at lumago, nagiging pinakamalaking puno ng gulay. Nabubuhay tayo sa isang magulong mundong sinasalanta ng maraming kalamidad, ang ating bayan, ang ating bansa. Huwag na tayong lumayo pa. Isipin na natin ang ating bansa. Nababalot ng kahirapan, karahasan, nagawa rin ng tao minsan. Dahil diyan ay nagdudulot sa atin ng mga labis na takot at pangamba. Paano natin may papalagaan na pang paghahari ng Diyos sa ganitong kalagayan? Bilang mga Kristiyano, no,
Hindi niya tayo inaasahang gumawa ng malalaking bagay. Ang Diyos, di naman niya tayo inaasahang gumawa ng malaking bagay. Maliit na kabutihan ay sapat na upang maipalaganap natin ang kaharian ng Diyos. Sa maliit nating gawain araw-araw, sa maliit nating kakayanan, gawin lang natin lang maayos. Isang magandang halimbawa, alam niyo po, yung pondo ng Pinoy, pagbibenching ko lang yun, di ba? Hanggang ngayon ba, meron pa rin nakakatanggap pa rin ba kayo ng bote, nilalagay sa bote mga 25 at gis, no? 25 piso. Alam niyo po, yung pondo ng Pinoy, matagang pinupuno natin mula sa bulsa ng mahihirap na tao, maliit na halaga na sa katunayan walang saysay, hindi na nga natin pinupulot minsan, insignificant, pero pag pinagsama-sama natin, malaki at malayo ang nararating. Ang bariyang ito ay patuloy na nagpapakain sa hapag ng pag-asa ng Caritas ng Manila. Nakapagtayo ng maraming tahanan, naging pondong pinagkukunan para sa mga proyektong pangkabuhayan ng mga mahihirap. Hindi malaking kinakailangan, kahit bata nga'y maaaring magbigay, iniipon niya lang, no? Ngunit katulad ng butil ng mustasa, sa ating Ebanghelyo, nakakagawa ito ng dakilang bagay. We should always remember that the church is from God. It is not our project, not even the project of the parish priest. It is God's. At hindi hihinto ang parokya dahil wala ng parish priest. Magpapatuloy ito dahil hindi nakadepende. Hindi mawawala ang simbahan kapag namatay ang Santo Papa. May papalit. Magpapatuloy ito dahil God is at work. Kaya we need to cooperate with God. Amen? Magsitayo po ang lahat. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, banal na manghasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na mga hasig, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasig, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasig, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasig, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasig, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasig, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mga pansariling kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Hiling mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo.
muling ihahandog sa'yo. Buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Darwin, kaluluwa ni Darwin. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni San Juan Bosco, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at pag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Sa inyo po. Peace in God po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maganda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinudulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng narito at nakiisa sa ating banal na misa ngayong Biyernes, huling araw ng buwan. Maagang gumising, kahit malamig, narito tayo. At sa lahat ng naglingkod, nag-serve at naghanda para sa ating pagdiriwang, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na po ang banal na misa, taglayin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sige po. Mayong natipaya, kanyang pagkalingat haba, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang karya. Sa panahong tigang ng lupa, sa panahong ang ani sagana,
sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayon at ipahayag kanyang pagkalinga habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Simulan na po natin ang ating pagdarasal.